Minsan, ang akala mong malas, doon pala nagsisimula ang swerte ng puso mo. Ako nga pala si Mel, 19 na taon, college student sa Maynila, at ngayong bakasyon, plano ko sanang umuwi sa probinsya. Excited na akong makita ulit si nanay, si tatay, at syempre si lola na matagal ko nang hindi nakikita. Pero, ayun na nga, naiwan ako ng bus. Literal, habang nasa CR ako, umalis yung bus na sinasakyan ko. Naiwan ako sa terminal, kasama ang maliit kong bag at isang supot ng chichirya. Ay naku, malas talaga. Bulong ko habang tinitingnan ng kalsada. At doon pumasok sa eksena si Bin. Isang gwapong lalaki, mga nasa 22 anyos, matangkad, moreno, at may simpleng ngiti na parang nakakagaan na agad ng loob. Nakaparada yung kanyang kulay puting pick-up truck. Kuya, pasakay naman. Naiwan ako ng bus eh. Napalakas yata yung boses ko kasi napatingin siya. Tapos ito, ngumiti siya na medyo natatawa. Bus? Eh wala nang susunod na biyahe. Saan ka ba uuwi? Tanong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Sa San Felipe, mga 2 oras pa siguro mula rito. Sagot ko. Sakto. Doon din ako pupunta. Halika na. Sumabay ka na lang. Nagdalawang isip ako saglit. Syempre, hindi ko siya kilala. Pero, may kung anong oras sa kanya. Parang safe. Parang mabait. At higit sa lahat, wala na rin akong choice. Salamat kuya. Buti na lang at dito ka. Sabi ko, sabay sakay. Habang nasa biyahe kami, nagbukas siya ng radyo at tumugtog ng isang lumang OPM love songs. Natawa siya nang marinig niya akong sumabay sa pagkanta. Teka, marunong ka palang kumanta? Tanong niya. Hindi po. Nagtatapang-tapangan lang. Sagot ko na may halong biro. At doon nagsimula yung kwentuhan namin. Paborito niyang ulam, ang lolo't lola niya sa probinsya. At ako naman, nagkwento tungkol sa buhay kolehiyo. Hindi ko namalayan ang bilis ng oras. At bago ko pa malaman na narating na namin ang baryo. Pero imbes na ibaba lang ako, siya pa mismo ang naghatid hanggang sa harap ng bahay namin. Kuya, salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka stranded ako buong gabi. Ngumiti siya. Wala nga naman. Total, magbabakasyon din ako rito sa San Felipe. Siguro, magkikita pa tayo ulit. At doon nagsimula ang kwento ko. Hindi ko alam kung swerte ba o malas, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko makakalimutan ang unang biyahe naming magkasama. Minsan nang naiwan ng bus, siya palang makakasabay mo sa tamang direksyon. Kapag hindi ka sanay sa probinsya, madalas kang mapapahiya, pero minsan may mga taong handang tumawa at tumulong sa'yo. Pagkatapos ng biyahe, kinabukasan, maaga akong ginising ni nanay. Mel, samahan mo si Kuya Bin sa palengke. Madami siyang bibilihin para sa lola niya. Nagulat ako. Si Bin?
As in yung naghatid sa akin kahapon. Wika ko kay nanay. Ngumiti si nanay at tumango. Oo, ang bait ng batang yun anak. Hindi mo ba alam? Halos lahat dito kilala siya. Kaya heto ako ngayon. Naglalakad sa tabi niya habang may dalang eco bag. Ang init, ang daming tao at syempre, ang daming nakatingin kasi halatang baguhan ako rito. Hoy, Mel. Bulong ni Bin habang nakangisi. Hawakan mo to. Sabay abot ng isang manok na buhay at pumipiglas. Ha? Kuya, ayoko. At napalundag ako nung kumawala yung manok. Tumakbo ko papalayo habang hinahabol ng manok na parang galit na galit. Tawang-tawa si Bin. Halos mapatigil sa paglalakad. Bakit parang hindi ka pa nakakita ng manok sa buong buhay mo? Wika niya. Sa fried chicken lang ako sanay. Sagot ko. Habol ang hininga. Naglakad kami hanggang gulayan. At doon naman, pinatungan niya ako ng basket ng talong at kamatis sa ulo ko. Sige nga, probinsyano style. Kaya mo yan. Wika niya. Ba't ginawa pa akong contestant sa pageant? Reklamo ko. Pero sa totoo lang, nakakatawa din. Maya-maya may isang tenderang ale ang biglang sumigaw. Uy, Bin! Bagong syota mo ba yan? Namutla ako pero si Bin, chill lang. Hindi po, Ale, kaibigan ko lang. Naiwan ng bus kaya sinagip ko. Sabay kindat sa akin. Ewan ko ba pero nung narinig ko yun, kaibigan lang, parang may kurot pero mabilis ko rin kinalimutan dahil natawa siya. At inabot sa akin yung bayad. Mel, seryoso, nakakatuwa kang kasama. Ang saya ng biyahe kapag may katulad mong makulit. Wika niya habang papauwi kami. Dala ang napakaraming pinamili. At ako nakangiti lang kasi pakiramdam ko kahit nakakahiya ako sa probinsya, masaya ako kapag kasama siya. May mga bagay na nakakahiya pero kapag may kasama kang handang tumawa kasama mo, nagiging espesyal ang alaala. Hindi mo malalaman kung sino ang magaling magluto hanggat di kayo nagkasama sa kusina. Maagang araw ulit sa probinsya, nagising ako sa amoy ng bawang at sibuyas ng ginisa. Pagbaba ko sa kusina, ayun, si Bin. Nakasando, pawis na pawis at abala sa pagluluto. Uy, gising ka na pala, Mel. Bati niya. Halika dito. Tulungan mo naman ako. Maraming kakainin mamaya. Ha? Ako? Kuya, instant noodles lang alam kong lutuin eh. Wika ako. Ngumiti siya ng pilyo. Tapos sabi niya, sakto, matututo ka. Akong bahala. At nagsimula na nga ang kusina disaster. Pinahawak niya ako ng kawali tapos pinaikot-ikot yung ginisa. Ang ending, tumalsik yung mantika at napasigaw ako. Aray ko! Kuya, ang init! Dali-dali niyang hinawakan ng kamay ko at hinipan na parang bata. Relax ka lang. Hindi naman malala. Pero mag-iingat ka sa susunod. Baka masunog ka. Sabi niya.
na may halong concern. Hindi ko alam kung dahil sa iya o dahil sa hawak niya yung kamay ko, pero ramdam kong namula ako. Sige na nga. Ako na magtutuloy. Ikaw naman, maghiwa ka ng kamatis. Utos niya. Ako naman, syempre, game. Ang problema, hindi ako marunong maghiwa ng pantay. Ang kalalabasan, sirang-sira yung kamatis. Tawa ng tawa si Bin. Sabi niya, grabe ka Mel, pati kamatis binasag mo. Parang puso lang oh. Napatas ang kilay ko. Sabi ko, at kaninong puso naman kuya? Ngumisi siya sabay kindat. Secret. At ayun, nagtawanan kami hanggang sa matapos yung ulam. Ang ending kahit papaano nakatulong din ako. Kahit kalahati ng sibuyas, nahulog sa sahig. At nung kumain na kami kasama yung pamilya, sabi ni nanay, ang sarap ng niluto nyo. Mel, Bin, bagay pala kayong tandem. Di ko alam kung dahil sa papuri o dahil sa sulyap ni Bin habang ngumunguya siya ng kanin, pero parang mas lalo akong kinabahan at kinilig. Minsan hindi lang pagkain yung naluluto sa kusina kundi pati yung mga alaala na paulit-ulit mong babalikan. May mga lugar na simpleng tingnan pero nagiging espesyal kapag may kasama ka. Isang hapon, nagyaya si Bin. Mel, samahan mo ako. May ipapakita ko sa'yo. Naglakad kami papunta sa likod ng baryo hanggang sa makarating kami sa isang ilog. Malinis ang tubig, may mga puno sa gilid at malamig ang hangin. Wow, ang ganda pala dito. Wika ako. Ngumiti si Bin sabay tanggal ng tsinelas at tumalon sa tubig. Basang-basa siya tapos sumigaw. Sabi niya, tara na, Mel. Malamig. Ang saya. Ayoko nga. Hindi ako marunong lumangoy. Sagot ko habang kumakaway sa pangpang. Bigla siyang lumangoy papalapit at tumigil sa may mababaw. Huwag kang matakot. Dito ka lang sa tabi ko. Hawakan mo yung kamay ko. Napatingin ako sa kamay niyang nakaabot sa akin. Kinabahan ako pero sabay hinawakan ko rin. Ang lamig ng tubig pero ang init ng palad niya. Tingnan mo, 'di ba? Kaya mo? Sabi niya habang tinutulungan akong lumusong ng dahan-dahan. At ayun na nga, isang maling hakbang ko lang at bigla akong nadulas. Napayakap ako sa kanya. At pareho kaming bumulusok sa tubig. Kuya, tulungan mo ako. Sigaw ko. Habang halos malunod sa tawa at tubig. Relax, nandito ako. Sagot niya. At itinulak niya ako pataas. Ang ending, pareho kaming basang-basa. Tumatawa habang nakaupo sa mababaw na parte ng ilog. Grabe ka, Mel. Ang kulit mo. Pero ang cute mo kanina. Akala ko iiyak ka na. Sabi niya habang pinupunasan ng buhok ko. Cute? Bulong ko. Pero hindi ko na ituloy kasi ngumiti siya ng malapit. Tahimik, saglit. Ramdam ko yung dipok ng puso ko. Mas malakas pa kaysa sa agos ng tubig. Pero biglang, uy, may palaka! Sigaw ko. Tawan-tawa siya. Tapos sabi niya,
Ikaw na yung pinakakalog na taong nakilala ko. Pero alam mo Mel, huminto siya saglit. Nakatingin sa ilog. Sabi pa niya, buti na lang naiwan ka ng bus. Hindi ako nakasagot pero sa loob-loob ko, buti na lang nga. May mga bagay na hindi mo pinaplano pero sakto yung dating. Sakto ang pakiramdam. Sakto ang tao. Kapag may taong mahalaga sa'yo, kahit simpleng tampuhan lang, ramdam mo agad yung bigat sa dibdib. Piyesta sa baryo. Ang daming tao. May perya, may banda, may mga parol at banderitas na nakasabit sa kalsada. Sobrang saya pero ako hindi mapakali. Bakit? Kasi mula kanina, hindi ako pinapansin ni Bin. Nakikita ko siyang nakikipagkulitan sa mga kaibigan niya. May dalang bote ng soft drinks, tawanan sila ng tawanan. Ako naman, parang estatwa sa gilid. Kumakain ng cotton candy mag-isa. Ay nako, ano ba tong nararamdaman ko? Bulong ko sa sarili ko. Maya-maya lumapit si nanay. Oh Mel, bakit nakasimangot ka riyan? Nasaan si Bin? Andun po, busy sa barkada niya. Sagot ko na medyo malamig ang tono. Hindi ko alam kung malas o swerte. Bigla siyang lumapit. Mel, tara. May laro dito yung pukpok palayok, sama ka? Pero dahil naiinis ako, umiling ako. Sabi ko, hindi ako interesado. Nagulat siya. Ha? Kanina pa kitang hinahanap. Ayaw mo pa sumama. Kasi kuya, andyan naman yung mga kaibigan mo, baka istorbo lang ako. Natahimik siya saglit. Tapos bigla niyang hinawakan yung braso ko. Uy, ano istorbo? Ikaw pa nga yung hinahanap-hanap ko. Kung pwede nga lang, ikaw na lang yung kasama ko buong gabi. Wika niya. Natigilan ako. Ramdam ko yung init ng kamay niya sa balat ko. Yung seryoso niyang tono. Pero dahil may pride ako, pilit kong iniwas yung tingin. Sabi ko, ewan ko sa'yo basta. Inis lang ako kanina. Ngumiti siya tapos bigla na lang. Aba, nagseselos ka pala. Bigla na lang niyang sinabi yun. Huh? Hindi oh. Mabilis kong sagot. Pero ramdam ko na namumula ako. Bakit ka nagtatampo? Tanong niya ulit sabay ngiting pilyo. Hindi ko na nasagot. Ang ginawa ko na lang, tinapon ko yung cotton candy stick sa tabi. Sabay lakad pa palayo. Pero bago pa ako makalayo, hinabol niya ako at binulungan. Mel, huwag ka na magtampo. Kasi sa totoo lang, ikaw lang yung gusto kong makasama rito. Wika niya. At doon sa gitna ng ingay ng perya at liwanag ng mga ilaw, parang ako lang at siya, ang tao sa paligid. Hindi ko man aminin agad pero oo, nagsiselos ako kasi baka nga siya na yung gusto kong akin lang. May mga taong dumarating sa buhay mo na parang hindi sinasadya pero sila pala yung matagal mo nang hinihintay. Dumating na yung araw nang balik Maynila ko. Maaga pa lang nakaimpake na ako. At sa gilid ng kalsada,
Hinihintay ko ang bus. Ang totoo, mabigat yung loob ko. Para bang isang buwan kaming magkasama ni Bin. Pero ngayon parang ang hirap agad na magpaalam. Lumapit siya, bitbit ang maliit kong bag. Tahimik, hindi gaya nung dati na laging madaldal at may joke. Kuya, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka naging boring yung bakasyon ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa malayo tapos bigla niyang binulsa yung kamay niya. Sabi niya, Mel, pwede ba kitang tanungin bago ka umalis? Tumango ako. Bakit parang ayoko nang matapos to? Bulong niya. Halos pa bulong lang pero ramdam ko sa puso ko. Tapos eto, natigilan ako. Huminga siya ng malalim tapos diretsong tumingin sa akin. Sabi niya, alam ko, isang buwan lang tayong nagkakilala pero araw-araw kitang hinahanap. Araw-araw akong natutuwa kapag kasama ka. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero Mel, gusto kita. Parang tumigil ang oras. Ang ingay ng kalsada, ang busina ng jeep, pati hampas ng hangin. Lahat naglaho. Ang naiwan lang, yung tibok ng puso ko. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko. Tapos sabi ko, alam mo Bin, nung naiwan ako ng bus, akala ko malas na ako. Pero nung nakilala kita, doon ko na-realize na swerte pala kasi totoo. Gusto rin kita. Nagulat siya, pero mabilis din ang ngumiti. At sa wakas, ramdam ko yung gaan sa dibdib niya. At ng akin din. Ang sumunod na sandali, dumating na yung bus. Bago ako sumakay, hinawakan niya yung kamay ko at bumulong. Mel, kahit umalis ka muna, babalik ka ulit dito ha. 'Di ba? Sagot ko naman, syempre kasi nandito ka. At habang papaalis yung bus, nakatanaw ako sa kanya. Si Bin, nakangiti, nakataas ang kamay, na parang nagsasabing, hihintayin kita. Minsan hindi natin hawak kung saan tayo dadalahin ng biyahe ng buhay. May mga pagkakataon na maiwan ka, mawalan ng direksyon, o mapilitang sumabay sa hindi mo inaasahan. Pero sa bawat maling liko, may tamang tao na nakalaan para makilala mo. Si Bin, ang bus na hindi ko inabutan pero siya rin ang naging dahilan kung bakit natutunan kong sumakay sa bagong paglalakbay ng puso ko. At ngayon, alam kong pareho namin gustong magpatuloy. Sigurado kung hindi na ako matatakot maiwan muli. Dahil kahit saan ako magpunta, lagi kong babalikan ang simula ng lahat. Ang simpleng pakiusap na kuya, pasakay. Minsan, hindi ka na kailangan maghanap ng bagong biyahe. Dahil alam mo na kung saan ka babalik. Lumipas ang ilang buwan mula nung bumalik ako sa Maynila. Naging busy ulit sa klase, project, at tambak na gawain. Pero sa bawat oras na mag-isa ako, lagi kong naiisip si Bin. Yung ngiti niya, yung mga tawa niya, pati yung huling araw namin sa terminal. Hanggang isang araw, hindi ko na kaya. Kinuha ko na yung bag ko, bumili ako ng ticket at sumakay ng bus pabalik sa San Felipe. Pagbaba ko, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang palengke, ang ilog, ang piyesta, at syempre, siya.
At ayun, nakatayo si Bin sa parehong kalsada kung saan niya ako unang inihatid noon. Para bang inaabangan niya talaga ako. "Ah, Mel?" Gulat niyang tanong pero agad ding ngumiti. Bumalik ka?" Ngumiti ako habang pinipigil ang kaba sa dibdib. "Oo, Bin, bumalik ako at hindi na ako aalis ulit." Bigla siyang lumapit. Hinawakan ang braso ko. Sabay sabing, "Salamat kasi simula nang umalis ka, para bang kulang ang lahat pero ngayon, kompleto na ulit." Hindi ko na tinago yung totoo. Sabi ko, "Bin, siguro nga nung una, biro lang sa akin yung naiwan ako ng bus. Pero ngayon alam ko na sa'yo talaga ako dapat sumabay. At andito na ako sa piling mo." At sa gitna ng araw na papalubog, nagyakap kami, mahigpit, parang ayaw nang maghiwalay. Sa simula, isang bus lang ang naiwan ko. Pero sa huli, natagpuan ko ang sakay na matagal ko nang palang hinihintay. Si Bin. Hindi na to kwento ng paminsang bakasyon, kundi ng bagong tahanan dahil minsan ang totoong destinasyon hindi sa isang lugar kundi sa isang tao. At ngayong alam ko nung natagpuan ko na, sigurado na akong hindi ko na kailangang umalis dahil dito sa tabi niya, dito ako laging babalik at dito ko na rin gugustuhing manatili habang buhay. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento ko. Maraming salamat.